Politics update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube. Update po tayo sa isyu na pag-amyenda sa ating saligang batas. Bigyang pansin po natin ang pahayag ng isang kongresista na isa sa matibay na sumusulong nito. Narito ang kanyang mga sinabi. Ang pag-amyenda umano sa 1987 Constitution ay posibleng maging legacy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng 19th Congress sa bansa. Ito ang sinabi ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr., kasabay ng kanyang pagpuri sa naging talumpati ng Pangulong Marcos kung saan ipinahayag nito ang pagsuporta sa pag-amyenda sa economic provision ng konstitusyon. Changing the language of the Charter's restrictive economic provisions to enable the country to attract more foreign investments can be the legacy of PBBM and the 19th Congress, sabi ni Gonzales. Ayon kay Gonzales, ang deklarasyon ng suporta ni Pangulong Bongbong ay bumuhay sa pag-asa ng mga miyembro ng Kamara de Representantes na maamyendahan ang konstitusyon bago matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Palaging dead on arrival ang advokasyang ito pagdating sa Senado. Ngayon, dahil sa full support ng Pangulong Marcos, ito ay buhay at sana'y matapos namin kaagad ang inaasahang reforma sa saligang batas para sa kapakanan ng bansa at ng ating mga kababayan, sabi ni Gonzales. Muli ring iginiit ni Gonzales na hindi ang Kamara ang nagtakda ng deadline, kung kailan aaprubahan ng Senado ang resolution of both Houses 6 na akda ni Senate President Juan Miguel Zubiri. The Senate President has a self-imposed timeline adopt the resolution, to quote him, this quarter, before the Holy Week break, we are just going by that pronouncement, giit ni Gonzales. Inulit naman ni Gonzales ang pagtiyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, na agad na aaprubahan ng Kamara ang resolution of both Houses 6 ng Senado, kapag ipinadala na ito sa kanila. Samantala, nagpahayag naman ng kanyang pananaw si Senadora Nancy Binay at binigyang diin nito, na ang panukalang amyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution ay hindi isang magic na solusyon sa problemang kinakaharap ng ekonomiya ng bansa, at ng bawat naghihirap na mga Pilipino. Sa panayam sa radyo, kinwestiyon ni Binay kung ang panukalang pag-amyenda ay talagang makakatulong para mapababa ang presyo ng pangunahing mga bilihin. Hindi ito magic solution na kapag napasa, mawawala na lahat ng problema natin o okay na ang ekonomiya ng ating bansa, and I think baka kailangan din namin. Isa yan sa kailangang ibahagi din sa mga kababayan na kumbaga hindi lang ito ang solusyon, punto ng senadora. Ayon kay Binay, isa sa pangunahing alalahanin ng mga Pinoy batay sa iba't ibang survey, ay ang napakataas na presyo ng mga bilihin, kaya't mahalaga aniyang mapamahalaan ang inaasahan ng tao sa diskusyon sa charter change o cha-cha, and then diba parang dito sa gagawin naming proseso, baka false hope din sa ating mga kababayan na kumbaga kapag binoto nila ito sa plebisito, ani Binay. After 1 month okay na, bababa na ang presyo ng bigas, or bababa na ang presyo ng crudo, or maayos na ang problema natin sa kuryente. Pero hindi ganun ang mangyayari. Saad pa niya, dapat aniyang maintindihan ng publiko na ang pag-amyenda ng economic provision ay hindi nag-iisang solusyon sa kinakaharap na hamon ng bansa. At yan po ang pahayag ng dalawang mambabatas natin mga ka-YouTube, kaugnay po sa isinusulong na pag-amyenda sa ating saligang batas. Comment nyo po ang inyong panig. Patuloy po nating aantabayanan ang mangyayari sa isyong ito. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang po, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.